talaga, mga ka-Daddy Frankie, ang obligasyon ng isang departamento ng DSWD? Ano ba ang papel nila sa lipunan ng bansang Pilipinas? Bago natin pagpatuloy ang ating pag-uusapan, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Binigyan ko to ng time dahil grabe na yung pangingialam nila sa mga vlogger na tumutulong na instead na sila ang dapat tumulong. Nasa kamay nila ang pag-aalaga at pag-aaruga ng mga Pilipino sa lipunan ng Pilipinas, pero nasaan sila? Nagbumonitor ba sila? Pupunta ba sila sa mga barangay na nasasakupan nila? To observe kung walang napapahamak na tao sa nasasakupan nilang lipunan? Bakit pinapakialaman nila si Daddy Frankie? Ano ba talaga si Daddy Frankie? Disturbo sa lipunan? Sagabal sa lipunan? Or nahihiya kayo dahil instead na kayo ang gumawa sa lugar ninyo sa mga ginagawa ni Daddy Frankie na tumulong sa mga taong nasa lansangan, lalo yung mga may problema sa pang-iisip, bakit wala kayong ganung plano? Yung punong katanungan kung bakit maraming naiinis, maraming galit sa DSWD dahil napabayaan nila ang kanilang obligasyon. Ito ang pangunahing obligasyon ng Department of Social Welfare of Development or DSWD ay pangalagaan ang karapatan ng bawat Pilipino. Una sa pangalaga nila, bawat Pilipino hindi pili, bawat. Una saan kayo? Mabuti pa si Daddy Frankie na hindi worker ng DSWD. Bawat Pilipino binibigyan niya ng pagpapahalaga. Nasaan kayo, DSWD? Hinahanap ng karamihan ng mga tao kung nasaan na ang pagpapahalaga ng DSWD. Alright? Ganun lang po dun. Karapatan ng bawat Pilipino sa kagaligang panlipunan. Di ba? Nagbibigay tulong sa mga nangangailangan, mahirap, bata, matanda, at may kapansanan. O nasaan kayo? Saan bawa yung mga kinuha ni Daddy Frankie na maedad na ng mga under ng senior citizen na dahil may mga edad na. Ang iba under ng PWD. Di ba? Ang iba naman matanda na pero may problema din, may problema sa pang-iisip, pero nasaan kayo mga DSWD? Ngayon nagbo-volunteer ang tao na tumulong kasi naaawa siya. Pero nasaan kayo? Tapos haharangan niyo pa yung mga ginagawa ni Daddy Frankie. Tumulong daw ko sa bata, matanda, at sa may mga kapansanan. Biktima ng kalamidad. At magpatupad ng mga pulisiya para pag-unlad ng komunidad. Sila ang nangunguna sa pamahagi ng relief goods o psychology. Dito sila magaling. Pamamahagi ng relief goods, pero inuuna muna ang kanilang bulsa. Inuuna muna ang kanilang sarili bago magbigay sa mga
dapat bigyan mga DSWD. Pero hindi ko naman na lahat. Ha? Ganun lang po dun. Sana kung against kayo sa ginagawa ni Daddy Frankie, total si Daddy Frankie hindi naman nanghihingi sa inyo ng budget na ipakain ng mga na kanyang napulot ng mga nasa lansangan. Sana tinuruan nyo na lang siya na paano maging legal na pamaraan para tayo makatulong sa ibang tao. Kasi naawa si Daddy Frankie dahil sa kapabayaan ng DSWD. Turuan nyo na lang kaya si Daddy Frankie kung anong dapat. Alright? Hindi yung pinapatigil po ninyo. Ito ang mga ito ang mga mahahalagang tungkulin at serbisyo ng DSWD. Umaagapay sa lokal na pamahalaan at magbigay ng karagdagang workforce sa mga evacuation center. Okay, nandun na tayo dyan, pero mabagal. Mabagal ang pag-rescue ng DSWD. Okay. Nagbigay ng psychosocial support sa mga biktima. Jesus, magbibigay man lang. Pagbibigay ng DSWD, patay ng tao sa gutom. Totoo po yun. Hindi man agad-agad. Kung magbibigay man tulong, maraming mga requirements. Mabuti pa yung mga charity vlogger. Wala pang requirement. Ora-orada 24 oras. Nandun lagi. Nakaantabay pa. Nakamonitor pa ang kanilang mga natulungan. Pero ang DSWD, makatulong na isa, sapat na. Di ba? Yun ang mahirap ka noon sa public service. Kasi kanilang trabaho bilang hindi nagagampanan, hindi nagagawa ng mga worker yung kanilang obligasyon. Hindi lang sa hindi lang sa DSWD. Sa iba't ibang ahensya din ng gobyerno, mayroon din 'yan. Kapabayaan po ang tawag po doon, kapabayaan. Ganun lang po doon mga ka-idol. Yung point ko yung SMB, bakit pinapakialaman? Turuan nyo na lang kayo yung mga vlogger paano maging legal na prostitute. Total, yung mga vlogger gumagawa nga ng way para makakain yung mga natulungan nila. Siyempre, hindi naman nanghihingi. Parang may nakakita ng video nila, naaawa sa tao, siyempre may nagbibigay din. Ganun lang naman po. Parang yung mga charity vlogger katulad Daddy Frankie, tulay, daan na sila yung way para makatulong sa ibang tao through sa mga sponsors. Ganun lang po dun mga ka-idol. Ang DSWD daw, ang DSWD ay nagbibigay tulong sa mga dapat kailangan bigyan ng tulong. Pero bakit maraming palaboy dito? Hindi lang sa lugar nila, Daddy Frankie. Bakit even in other provinces? Kahit dito sa Maynila, maraming mga palaboy. Bakit hindi na maayos ng gobyerno yan? Ganun lang po ang katanungan ng karamihan. Maraming nainis, marami pong nagagalit po. Lalo yung mga supporters ni Daddy Frankie dahil pinapakailaman. Hindi naman kayo pinapangunahan ni Daddy Frankie, DSWD, sa lugar ni Daddy Frankie. Ginawa lang naman ni Daddy Frankie yung kakulangan po ninyo. Pasalamat na lang kayo. Dahil instead na kayo, obligasyon ninyo, tinatrabaho tuloy ni Daddy Frankie. Sa inyo lahat to. Marami dito nakasaad mga kaidol na obligasyon talaga ng DSWD lahat. Pero nasaan kayo?
Nasaan kayo? Nasaan? Tulog pa ba? Bakit hindi nyo makontrol ang inyong lugar? Hindi nyo ma-manage ang inyong area, yung lugar ninyo. Pumunta kayo sa mga barangay, DSWD. Makipag-coordinate kayo sa barangay official. Barangay official will coordinate sa kanilang mga nasasakupan kung sino may mga problema sa pang-iisip. Doon ang dapat gawin. Hindi yung mag-aantay nga na lang kayo dyan, antay sahod, walang ginagawa. Yan lahat, hindi lang sa DSWD, makadupatiri sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ng Pilipinas ngayon. Kung hindi mo kubitin, hoy, hindi magtatrabaho. Ganun yung point ni Kuya SMB mga ka-idol na hindi na po makatarungan yung ginagawa nila. Nag-volunteer na nga yung tao na tumulong sa ibang tao. Okay lang sana kung malalakang binibigay ng DSWD. Makabigay ng 5,000, enough na. Diba paano naman mga nakarang araw? Balik uli sa lansangan. Halimbawa, kayo na mag-manage lahat-lahat ang mga may kapansanan. Yung mga may problema sa pang-iisip. Okay lang sana kung meron kayong shelter para sa mga may kapansanan. Mayroon kayong home for the agent para sa may mga kapansanan, lalo sa may problema sa pang-iisip. Gamot, pagkain. Ang problema sa gobyerno, makapagbigay lang tulong, iaasa sa pamilya mo. Okay lang sana kung yung pamilya ay may source. Maganda na ang buhay ng mga natulungan ni Daddy Frankie. Buhay prinsesa, prinsipe na, di ba? Anong problema dun? Bakit parang hindi kayo makatulog? Ganun lang po dun yung point ni Kuya SMB mga ka-idol. Hindi naman masama, hindi naman siguro sinasaktan, hindi naman siguro pinapagod yung mga beneficiary ni Daddy Frankie. O bakit pinag-initan ninyo si Daddy Frankie sa kanyang mga ginagawa? Ganun lang po dun. Mga ka-idol? Maraming problema ang Pilipinas, pero grabe. Talamak ang korupsyon. Napunta tayo sa korupsyon. Totoo din naman. Okay lang sana kung mangurap yung mga nasa politiko, tapos maibigay, i-priority yung mga nasa lansangan, yung mga mahihirap, ay okay lang sana. However, kayo binibili ng mga helicopter, binibili ng mga kung ano-ano. Kung si Daddy Frankie, kung ibang tao lang yan, nagpapayaman na yan. Kung sarili lang iniisip yan, nagpapayaman na yan. Kaya ang lang kay Daddy Frankie, yung kanyang kabutihan, umiiral. Naway na nagagawa niya tumulong sa ibang tao. Ganun lang po doon. So magpasalamat na lang kayo. Total, mabuti kayong ganung way kasi instead na DSWD tumulong, si kay Daddy Frankie, yung para sa itutulong nyo sa mga, para kay Daddy Frankie beneficiary, itulong lang din sa ibang mga taong dapat tulungan. Dito sa Metro Manila, Maraming mga nagkakalat ng mga tao na may problema sa pang-iisip. Bakit walang programa ang nilunsad ng gobyerno para maaksyonan ang problema ng lipunan ng ating bansa? Ganun lang po dun mga ka-idol. Next time, tatakbo ko, mayor agad. Mayor! Hindi, totoo lang po yung mga ka-idol. Dapat ganun ang pang-iisip na nasa politika. Alam ko, may nasa likod ni Daddy Frankie yan. Siguro, nasa politika yan na takot na tumakbo si Daddy pagka-mayor or anuman. Dahil syempre, kilala.
At saka, alam nila na matulungin si Daddy Frankie. Alam naman natin sa mga tao ngayon na nandun talaga sila sa support sa mga taong magaganda ang loob kagaya kay Daddy Frankie, kay Kuya SMB Vlog. Wag mong isali SMB yung sarili mo. Daddy Frankie lang. O si Daddy Frankie. Ala, sa yung Kalingap. Oh, no, ang Kalingap. Iba naman yung sa kanila. Ano sa kanila? 30-70. Agay, talaga na SMB. Maayos ka, yari ka dyan. Ha? Ganun lang po dun mga ka-idol. Ichos lang. Mahirap kasi mga ka-idol, kung iasa lang natin, iasa sa pamilya ang obligasyon na maibigay ang needs sa mga beneficiary na iasa sa DSWD. Huwag nang umasa na mabigyan kayo. Kahit yan that 3,000, kailangan pa barangay clearance kung totoo doon ka nakatira. Doon lang. Tapos ano pa yun? Yung indigency ba? Tawag pa talaga. Naalala ko. Tagal-tagal na. Indigency. Ganun lang po na maraming obligasyon. Gayaan nyo nga si Daddy Frankie. Nanghingi ba si Daddy Frankie indigency ng yung barangay pa bago siya tumulong kanina? Kana Oliver, kay Bandam, kay Ansing. Ay, sama na natin si Ansing. Mayroon ba? Oy, alam niyo bakit, mga ka-idol, bakit? Kasi nahiya ang DSWD sa lugar nila, Daddy Frankie. Unang-una, lalo in-interview ni Karen Davila. Lalo in-interview ni Karen Davila. Kasi naisip tuloy yung mga nasa head, nasa taas po, nasa posisyon ng DSWD. Mabuti pati yung vlogger may nagagawa na tumulong. Na instead na yung DSWD ang dapat gumawa ng hakbang na magandang bagay. Bakit wala silang kinagawa? Doon sila, uminit ang ulo ng DSWD sa lugar nila, Daddy Frankie, sa kanya. Ayun, pinagtulungan si Daddy Frankie. Ayun ang pinaka-worst. Sana hindi lang, lahat na lang nag-vlogger. Oo, tulungan nyo na lang, huwag nyong kontrahin. Turuan nyo na lang anong proseso na maging legal ang kanilang ginagawa. Ang importante may natulong. Huwag na kayo mag ng mga revenue na yan. Siyempre, gagawa ng paraan nyo to revenue. Kahit nga sa SMB, nandito ako for revenue din. Huwag kaya nga, kasi iba dyan, mag-ano ng issues. Hindi daw sa kasi galing daw sa kanilang pero nakaon ang kanilang monetization. Bot-botin nyo. Huwag nang paguluhin pa yung isipan ng mga supporters natin. Ganun na lang ang dapat gawin. Na sana mayroong gumawa ng appointment ang DSWD programa. Gagawa sila ng programa para sa mga charity vlogger na maging legal ang kanilang ginagawa. Or permit. May permit, magbigay ng permit ang DSWD sa mga charity vlogger kahit paano maging legal ang mga ginagawa ng charity vlogger. Opinion lang naman po yun ni Kuya SMB. Ganun po. Gagawing LTO. Yung mga LTO, nagbibigay ng mga driver license. Para sigurado na marunong at magiging safe ang paligid ng kanyang dinadrivean. Ganun din naman pag charity vlogger. Gawan ng permit ng charity vlogger, makinig kayo DSWD. Gumawa kayo ng program or program ang tawag doon o rules na every charity vlogger dapat kumuha ng permit mula sa DSWD. Alright? As a license na legal ang ginagawa, hindi nanluloko ng tao. Ganun po yun. Hindi nanluloko ng tao. Okay? Pero, yung ginagawa ni Daddy Frankie, nanloko ba? Hindi. Sarili nga revenue niya, binibigay pa eh.
Pero iba-iba naman ang ugali ng ang iba naman 30-70. Okay lang din yun. Importante may tarte ang mga natulungan. Agoy talaga ba, SME? Mayos ka talaga. At least nabigyan kaysa wala. Sinong vlogger nagbibigay ng 37 na please comment. Yari kay SMB. Hindi, just lang naman. Issue lang naman. Hindi ko na alam kung totoo ba yun o hindi. Nakarating lang kay Kuya SMB. Ano naman kayo? Never mind about it. Ang importante, kay Daddy Frankie. Kasi, alam niyo mga kaidol, until now, si Daddy Frankie ang pinakamataas na views sa buong charity vlogger ng Pilipinas. Palakpakan natin. Ganun lang po doon mga ka-idol. Kasi bakit? Ang tiwala ng tao sa mga sponsor dumadagdag eh. Ang iba pa mga ka-idol, take note this. Ang ibang mga charity vlogger, kagaya kay Kalingap, ang ibang sponsor lumipat na po kay Daddy Frankie. Yeah. Confirm na po. Kasi nawala ang tiwala ng ibang charity sponsor ng Kalingap dahil sa issue. All the previous sponsors lumipat na po kay kay Daddy Frankie. Okay? Nandoon na lang po yung mga baguhan po, yung mga nabagog na hire. Dahil sa issue. Dahil po sa issue, isingit lang po natin to hindi naman dahil po sa issue na mas priority ng Kalingap ang sariling bulsa kaysa tumulong. Para ginagamit lang daw ang pera ng sponsor sa personal na interest. Nakarating lang din po yan kay Kuya SMB. Pero wag naman ilahat. Wag itulad si Daddy Frankie. Si Daddy Frankie nga, di ba? Sabi, according to him, kahit nga ng revenue ng mga video niya, binibigay. Kung example, nabibidyohan si Ansi o si Oliver, nabibidyohan si Nida, kung sino man mga beneficiary nabibidyohan, at least may sahod po yun. Hindi man kalakihan, pero may sahod. At least, naibibigay, nabibili ang kailangan ng mga beneficiary. Plus, ito pa mga ka-idol. Kapag may example si Nida, binibidyohan, tapos may makakitang mabait ang puso ng sponsor. Ito, Frankie. Ibigay ito kay Nida, 10,000. 10,000 binibigay. May siguro may book yan, Hindi daw katulad doon nung nakaraang yung ibang vlogger dyan. Val. Ibigay ang 20,000 kay Pulano. Pagdating daw sa Pilipinas, ang nakukuha lang daw ng receiver mula sa sender, dinaan kay Bal Matubang daw na kay Marites sa sender. 5,000 na lang daw. Ang 15,000 binulsa daw ni Bal Matubang. Hindi mo na sa akin na-heard ko lang naman. Yung po kaya maraming umalis ng mga charity sponsor lumipat kay Daddy Frankie. Palakpakan natin kasi ang tiwala ng mga sponsor kay Daddy Frankie buong-buo. Mahirap kasi mga ka-idol kapag nawala ang tiwala. Kasi mahirap na ibalik. Yes, example, nag-away kayo ng kaibigan mo. Nag-away kayo ng kaibigan mo. Yes, nagkabati kayo. Pero ang tanong, nagkabati nga kayo. Ang tanong, ang tiwala ba ng kaibigan mo bumalik? Di ba hindi? Yes, nandun yung nagkakausap kayo, pero yung tiwala, wala na. Friends, pero walang tiwala. Yun ang mahirap. Very important, tiwala. Why? Si Daddy Frankie laging top 1. Dahil ang tiwala ng mga sponsor, buong-buo. Dahil pinapakita ni Daddy Frankie ang sinseridad at malasakit sa mga taong dapat tulungan. Ganun lang po doon. Sorry kung ikinukumpira ko si Daddy Frankie sa ibang charity vlogger din. All of them,
nagbibigay naman. Ang akin ang yung paano magbigay. Ha? Yun lang naman, hindi naman nagsabit, agis ako sa mga may mention ko dito. Hindi yung ganon. Ha? Ganon kasi si Kuya SMBE. Bakit si Daddy Frankie laging 1? Hindi nagda number 2. Hindi nagna number 3. Dahil po, nakikita ng mga sponsor yung sincerity. Mga sincerity. Sinceridad. How Daddy Frankie loved sa mga beneficiary. Again, sa mga na dyan, please don't forget to subscribe naman mga ka-Daddy Frankies, Kuya SMB2. Kuya SMB, malay nyo, maging charity vlogger to balang araw. Oo, tama. Just lang. Friends tayo. Walang maya dito sa social media, walang mayaman, walang mahirap. Dapat magpantay-pantay lang tayong lahat. Kagaya kay Daddy Frankie. Walang piniling cases kung anong sakit ang kanyang tinutulungan. Importante na nabibigyan niya ng tulong ang mga dapat tulungan. Kahit ito'y kagaya kay Oliver, di ba? Sobrang lala. Critical na si Oliver dati, malapit na, di ba? Hindi nga nakakalakad dahil panay kukundang doon sa gilid, pinabayaan ni Ansing, Nakuko na lang doon si Oliver. Dahil sa kapabayaan ni Ansing. Pero dahil sa kabaitan, tingnan mo na, Gwapo pala, kasing gwapo ni SMB. Kasing gwapo ni BPM. Diba? Gwapo pala si Oliver, At least, binigyan ni Daddy Frankie ang saradong kinabukasan ni Oliver. Binuksan niya ito. At binigyan, hindi lang binuksan kasi ang ibang vlogger binuksan lang Pero ano ginagawa ni Daddy Frankie? Binuksan ang bukas ni Oliver at nilagyan pa ng ilaw na mas maliwanag pa sa araw. Sana maintindihan po ninyo ang point ni Kuya SMB. Hindi yung iba kasi tutulong. Bigbigay lang ng pera, video okay na. Tapos kapag sample lang, video okay na, na-upload. Kapag may magbigay, babalik doon, yung video ulit nagbibigay. Pero pinapabayaan. Pero anong mayroon si Daddy Frankie? Hindi ka iiwan. Hambat, hindi ka maging okay kapag pinuntahan ka ni Daddy Frankie. Kaya iniidolo ko yan si Daddy Frankie na malaom-laom. Unique siya sa lahat. The best siya sa lahat. Yun lang po doon. Si Oliver noon. Amoy, hindi, iba, malangsang amoy. Pero nang pinaliguan ni Daddy Frankie, agoy, mabango pang kaysa kay Ansing. Diba na malaom-laom? Ganon lang po dun po, hindi Kuya SB mga ka-idol. Kinukontent ko lang talaga paano si Daddy tumulong, bakit si Daddy Frankie ang ginawa ng issue regarding this. Nandyan naman sila, marami dyan, Ay, ang sama mo naman SMB, unfair ka sa iba. Hindi lang, i-choose lang. Ang point lang naman ni Kuya SMB, all charity vlogger, i-assist nyo ng maayos DSWD. Kung gawa mo kayo ng rules na every charity vlogger magkaroon ng permit mula sa DSWD. Kasi ang alam ko lang kasi kapag if you are a charity vlogger, parang kukuha ka registration mula sa SIC. But I don't know kung baka nagbinago na ngayon. Okay? Kasi yung charity hindi naman siya kasi ang DOLE mga may tauhan, ganun. Pero charity vlogger parang ewan ko, hindi ko mabala, I have no idea about it. About sa proseso, paano maging legal sa gobyernong Pilipinas, kahit nga nanungkulan dyan sa gobyernuhan, magulo din ang isipan. How much more tayo, di ba? Kung hindi magulo din, Mamas kay SMJ. O gano'n lang po, again.
Sa mga na dyan na nagmamahal kay Daddy Frankie, mahalin nyo naman si Kuya SMB, please. Agoy, talaga nagmakawa talaga SMB. Mahalin natin ang bawat isa. Magtulungan tayo magkaisa, maging solido at pulido ang community ni Daddy Frankie na malaom-laom. Agoy, talaga ba? Yes! Ganun lang po doon. Yung mga naninira sa atin, wag na natin pansinin yan. Yung mga nagsumiyam, yung mga taong disturbo sa mga ginagawa ni Daddy Frankie, wag nang pansinin. Ito pinasin namin yung DSWD kasi legal under ng government of the Republic of the Philippines. Ang DSWD is isa pong departamento na inilunsa ng bansang Pilipinas para sila ang in charge sa paano tumulong sa pangangailangan ng mga may buhay. May buhay. Pati hayop kasama dito mga kaidol. Kaya, yun po. Sila ang in charge po doon. So, para alam naman natin, hindi lang DSWD. Maraming mga departamento under ng Pilipinas sa Pilipinas. GSIS, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, mga departamento, GSIS. Marami po. Maraming mga ahensya ng gobyerno ngayon, pero may ilan talaga na grabe talaga ang pagnunyurak nila sa mga dapat tulungan na ito'y pinapabayaan dahil sa hindi nila ginagawa ang kanilang obligasyon, ang kanilang trabaho. Ganun lang po dun mga kaidol, At again, sa mga nandyan, sana tuloy-tuloy yung support nyo kay Daddy Frankie. Alam ko na marami tayong nagmamahal kay Daddy Frankie sa kanyang mga ginagawa dahil legit. At sana na God bless na more pa maging successful si Daddy Frankie sa kanyang mga ginagawa at gabayan po siya ng ating may kapal. Dahil nga si Oliver, kung hindi kay Daddy Frankie, hindi mabibigyan ng second chance, second life, second life ni Oliver, kung hindi niya nakilala si Daddy Frankie. Hanggang dito na lang muna tayo mga idol, Gusto ko man mag-live, kaya lang malang signal. Saka hindi tayo nakakapag-focus sa ating content kasi may mga viewers na SMB, dami din mga issues. That's just lang. Marami din mga marami din yung mga, ako kasi mga ni Daddy Frankie is, lahat i-entertain ko kayo. Babasahin ko lahat ng mga komentaryo nyo. Kasi gusto ko, ma-share din sa iba yung mga opinion po ninyo, hindi lang sa akin. Ganon po si Kuya SMB magmahal ng mga supporters. Kaya mahalin nyo na si SMB, please. Agoy! Talaga ba? Ading kiss. Di ba malaom-laom? Agoy! Talalan din naman ni SMB. Biro-biro lang po mga ka-idol, gusto ko lang mapatawa man lang kayo kahit ganitong pagmumukha ni SMB. Mapatawa man lang kayo. Isa pa na po yung para kay Kuya SMB. So sana po, in case kung mag-live ako next time, sana supportahan nyo din po ako, Kagaya ng pagsusuportan nyo kay Kuya SMB ngayon na malaom-laom. Kiss uli. Hindi ba malaom-laom, Anseng? Agoy! Talaga ba? One more nga kiss. Di ba malaom-laom, Ma'am Shima? Agoy! Talaga ba? Di ba nakurainggit ka? Hindi, it's just lang biruan lang po yung mga kaya. Anyway, hanggang dito na lang muna tayo mga Daddy Frankie's supporters, followers, and also the Techram community. At the Solid Pure Heart, Miguel Abjarad, may supagos. And of course, kay Brother BPM, Miguel Abjarad, kay Jella, hello. And of course, sa patuloy na nagmamahal kay Kuya SMB, Miguel Abjarad. And of course, kay Nanay Naimay, hello Nanay Naimay, I miss you. And of course, Miguel Abjarad then, sa patuloy sa suporta kay Kuya SMB, the admin Michelle, and of course, Ma'am Hani, admin of founder pala, founder, admin, hello, Miguel Abjarad kasi. Hindi ko na po kayo isa-isahin, kasi may isubagos is, di ba, crawling ngayon, grounded na natin. Grounded na talaga. Hanggang dito na lang mga kailagan. This is Kuya SMB para siguro punto por punto. Pakpak. Yan ang pakpak. Pak na pak and full na full. Sa mga taga Bisaya, taga Cebu, may love shoutout sa inyo mga taga Cebu.
Mga taga Iloilo at mga taga Davao, may love shout, mga Luzon, Visayas at Mindanao, may love shout, supportan po natin si Kuya SMB na malamlaom para kahit pa paano madublihan man lang ang ilong. Supportan po natin sa mga suporta. Mahalin the followers of the Daddy Frankie, mahalin po natin yung katulad kay Kuya SMB na nagbabalita ng maayos, nagbabalita ng mga informasyon na ikakaayos at kakaunlad ng community at lipunan under ni Daddy Frankie na malaom-laom. Hanggang dito na lang. God bless. Asensya na po kung medyo may mga naisingit natin, na may naisingit si Kuya SMB na mga, mga good vibes. Okay, to paano mapatawa ko man lang yung mga senior citizen na nanonood sa akin. Na senior talaga SMB! Sige na lang, mga bata na nanonood sa akin ngayon. Ganon lang po dun mga kaidol ko. Dito na lang muna tayo because I'm so sleepy na talaga. Goyang arte mo SMB, ang pangit mo! Hindi, good vibes everybody. Sana magla-live ako about sana supportan po ni something si Kuya SMB, God bless. Buhay po kayong lahat, Again, sa mga issues na walang katuturan, huwag nating patulan. Importante, pagpatuloy. Ang dapat ipagpatuloy, importante, wala tayong inaapakang tao, punto por punto. God bless. Mabuhay po tayong lahat.